Magandang araw mga ka-clover! Sa Feng Shui at iba pang paniniwala, may ilang halaman na malas o hindi kanais-nais ilagay sa living room dahil sa kanilang simbolismo o epekto sa enerhiya ng bahay. Narito ang ilan sa mga ito at kanilang kahulugan kung bakit iniiwasan. Number 1, cactus at matinik na mga halaman. Ang tinik ng cactus ay sumisimbolo sa negatibong enerhiya at maaaring magdulot ng alitan sa pamilya, pagkakaroon ng hadlang sa kasaganaan at hindi magandang komunikasyon sa loob ng bahay. Ang matutulis na tinik ng cactus ay sumisimbolo ng Shar Qi o negative energy na magdudulot ng sigalot, alitan at stress sa loob ng bahay. Maaaring pagsimula ng away ng isang magpartner dahil sa negatibong enerhiya na dala nito. Makakaapekto ito sa harmonya ng pamilya, kaya huwag nyo nang subukang maglagay ng cactus sa inyong living room o sala. Para maiwasan ang mga pangyayaring sigalot sa pamilya, ang tinik ng cactus ay nagpapahiwatig ng paghihirap, hadlang sa kasaganaan at mabigat na suliranin. Kung gusto nyong magkaroon ng halaman sa inyong sala, ay meron naman tayong mga lucky plants para magdala ng swerte sa inyong sala. Gaya ng sinabi ko po sa inyo sa dating video, marami po ako dating alagang cactus. Pero pinagtatapon ko po. Siguro mga nasa 10 variety na rin na iba-ibang variety ng aking cactus. Tinapon ko na lang kasi yun nga, nalaman ko na hindi pala maganda ang cactus sa loob ng bahay. Ako noon, pinagdi-display ko talaga sa loob ng bahay kasi indoor plants nga siya. So ngayon, wala na akong cactus. Ang marami sa aking mga halaman dito ay almost mga lucky plants talaga. Number 2, bonsai. Bagaman maganda at may artistic na anyo ang bonsai, ay isang punong hindi lumalaki ng normal. Simbolismo, paghinto ng kasaganahan at tagumpay, lalo na sa negosyo at karera. Ang bonsai ay isang puno na sadyang pinipigilan ang paglaki, kaya ito ay sumisimbolo ng pagkabalam sa tagumpay. Sa kasaganaan at pag-unlad, kung ilalagay sa sala, maaaring makaapekto ito sa daloy ng swerte at proseso sa buhay ng nakatira sa bahay. Ako po ay maraming tanim na bonsai. Ito po yung aking mga bonsai at dito lang po sila nakalagay sa labas ng bahay, sa gilid po ng aming bahay. Pero ni isa wala po akong pinapasok sa loob ng bahay, lalo na sa aming sala dahil sa masamang epekto nito. Alam naman natin na napakaganda tingnan ng mga bonsai, di ba? Kapares itong sa akin, iba't ibang variety po yung aking bonsai na adenium plant. Ngunit meron lang talagang mga tamang pwesto para sa kanila, para sa tamang enerhiya na papasok sa bahay po natin. At ang mga bonsai mga ka-clover, habang tumatagal po ay lalong tumataas ang kalidad ng mga ito kung nais nyo silang ibenta. Habang tumatanda po sila ay lalong tumataas po ang presyo kung nais nyo pong ibenta. Dahil hindi lumalaki ang bonsai tulad ng natural na puno, ito ay maaaring magpahiwatig ng kakulangan o hadlang sa oportunidad o mabagal na pag-asenso kapag pinasok natin sa loob ng bahay ang mga ito. Mga ka-clover, ang dami po talagang nag-comment sa aking mga video na wala naman po talaga daw malas na halaman. Kasi lahat po yan ay create ng God. Oo, talagang wala pong malas na halaman. Hindi lang kasi nila inintindi masyado ang video. Ang sinasabi ko po, mga malas na halaman sa tapat ng bahay, sa likod ng bahay, sa loob ng bahay. Ganon po.
dahil ang mga halamang ito ay may kanyang ibig sabihin. Meron silang kahulugan at simbolismo. Sa Feng Shui, ang pagpuputol ng natural na paglago ay hindi magandang simbolismo sa loob ng bahay dahil maaari itong mangangahulugan ng hadlang sa swerte, kalusugan at kasaganahan. Kung sa opisina o workspace, kung may kahulugan ito sa iyong bilang sining, maaari itong ilagay sa workspace upang ipakita ang tiyaga at dedikasyon sa craftsmanship. Number 3, dahon ng saging o malalaking halaman na may pabagsak na dahon ay sumisimbolo sa bigat ng problema at depresyon. Nagsisimbolo ito ng hindi magandang enerhiya na maaaring magdulot ng lungkot at kabigatan sa buhay. Sa Feng Shui, ang mga halaman na may pabagsak o nakalaylay ng dahon ay sinasabing sumisimbolo ng pabagsak na enerhiya or yin energy na magdudulot ng kalungkutan, katamlayan o kamalasan sa tahanan. Maaaring ipagkahintulad sa panlulumo o pagdadalamhati. Ang mga dahong nakalaylay ay maaaring ikumpara sa isang taong malungkot o may mabigat na dalahin, kaya't maaaring magdulot ito ng negatibong enerhiya sa bahay. Ang mga dahong nakabagsak ay maaaring magmukhang nalalanta, kaya't itinuturing itong simbolo ng pagkawala o kamatayan sa maraming paniniwala. Ayon sa Feng Shui, ang halaman ay dapat matuwid o pasulong na paglago upang mahikayat ang magandang qi. Ang mga dahong pabagsak ay maaaring makaharang sa daloy ng positibong enerhiya sa sala, na siyang sentro ng aktibidad sa isang bahay. Gayunpaman, hindi lahat ng tao ay naniniwala rito at marami pa rin ang naglalagay ng malalaking halaman sa kanilang sala. Maaari sigurong hindi nila alam ang mga ibig sabihin nito kaya sila naglalagay o kaya choice na nila yan. Number 4, tamang-tamang halaman o weeping fig o Ficus benhamina. Ayon sa Feng Shui, ang halamang ito ay may pabagsak na sanga na maaaring magdala ng lungkot at kalungkutan o pagkawala o paghina ng positibong enerhiya sa bahay. Ang weeping fig o Ficus benhamina ay isang popular na halaman sa loob ng bahay dahil sa kagandahan nito at kakayahang linisin ang hangin. Gayunpaman, sa maraming paniniwala at Feng Shui, itinuturing itong malas o hindi ka nais-nais sa sala dahil sa sumusunod na dahilan. Ang pangalan nitong weeping fig ay may kaugnayan sa pagluluksa o kalungkutan dahil sa hugis at bagsak na sanga at dahon nito. Dahil dito, sinasabing maaari nitong dalhin ang negatibong enerhiya sa bahay. Sa Feng Shui, ang living room ay dapat may mainit at masayang enerhiya na kumakatawan sa kasaganahan, pag-ibig at pagkakaisa ng pamilya. Ang isang halaman na may weeping na katangian ay maaaring sumalungat sa ganitong positibong vibes. Ngunit sa kabila ng negatibong paniniwala, ang weeping fig ay mayroon ding positibong kahulugan sa isang aspeto: katatagan at resilience. Dahil sa kakayahan nitong mabuhay sa iba't ibang kondisyon, gaya nitong weeping fig ko ay ginagawa ko siyang bonsai. Pero hindi ko siya pinapasok sa loob ng bahay. Dito lang siya sa labas ng bahay. Magkakasama-sama lahat dito sa gilid ng aming bahay ang aking mga bonsai. Dahil kapag nilagay mo ito sa tamang lugar, maaari itong sumisimbolo ng prosperity. Lalo na kung nasa tamang direksyon ayon sa Feng Shui. Madalas sa silangan o timog silangan. Dapat ilagay mo ang iyong weeping fig sa labas ng bahay, opisina o hardin o isang bahagi ng bahay na hindi madalas tambayan
upang hindi makaapekto sa energy flow. Number 5, patay na halaman o nalalanta. Ang tuyong halaman ay nagpapakita ng stagnation o kawalan ng sigla. Maaari itong magdala ng malas at hadlang sa kasaganaan. Ang patay o nalalantang halaman sa loob ng bahay, lalo na sa sala, ay itinuturing na malas o may negatibong simbolismo. Narito ang mga dahilan kung bakit ito iniiwasan. Ang patay at nalalantang halaman ay kumakatawan sa kamatayan, pagkawala ng sigla at negatibong enerhiya. Ang sala ay isang lugar ng pagtitipon at kasayahan. Kaya ang presensya ng patay na halaman ay maaaring magdala ng lungkot at negatibong vibes. Nagpapahina ng negatibong enerhiya or chi sa Feng Shui. Ang halaman ay may dalang life energy. Ngunit kapag ito ay patay na o tuyo, nawawala na rin ang enerhiyang ito na magdudulot ng stagnant energy na maaring humadlang sa kasaganahan, kaligayahan at tagumpay ng pamilya. Sa maraming kultura, ang pag-aalaga ng patay o nalalantang halaman ay isang masamang omen na maaaring magpahiwatig ng pagkabigo, malas o hindi magandang pangyayari sa buhay. Ito rin ay konektado sa pagkawala ng kasaganahan sa bahay. Ayon sa paniniwala, ang patay o nalalantang halaman ay maaaring sumipsip ng positibong enerhiya sa kapaligiran na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mas maraming stress, problema at hindi pagkakaunawaan sa bahay. Upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya o chi sa isang sala, siguraduhing pumili ng malulusog, luntiang halaman na sumisimbolo ng kasaganahan, kaligayahan at magandang kapalaran. Kung naniniwala ka sa Feng Shui o hindi, ang pinakamahalaga ay mapanatili ang isang malinis, maayos at positibong kapaligiran sa iyong tahanan.